Oy, ulitin natin yung carrot cake. Wala palang voiceover kanina, so ulitin natin. Unang-una nag-grate ako ng carrots. Gamit ko lang po is yung cheese grater. Tapos naglagay na ako ng oil. Sa oil po pwede tayong gumamit ng kahit anong klase ng oil. Pwedeng yung cooking oil mo talagang wala kayo ibang oil. Pero syempre, punta tayo sa healthier side. Charot! Kahit puro matamis to. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil. Pwede kayong gumamit ng coconut oil, or kaya kung wala kayong oil, magtunaw na lang kayo ng margarine o kaya ng butter. Tapos sa eggs, kailangan po is yung large eggs or yung medium egg. Huwag tayong gagamit ng sobrang liit na itlog, no? Kasi hindi na siya applicable. And then sa vanilla natin, kung wala talaga kayong vanilla, let's say wala talaga kayong mahanap na vanilla or hindi available or wala kayong pambili, okay na, wag niyo nang lagyan. Wag na nating pahirapan yung sarili natin. So, una-una ko pong hinalo is yung mga wet ingredients, tapos sinunod ko na yung aking mga dry ingredients. Okay, make sure po na lahat ng measurements natin ay saktong-sakto. Walang labis, walang kulang, nagbe-bake tayo, hindi tayo nagluluto lang basta-basta. Okay, at baking soda po ang gagamitin, ha? Hindi po baking powder, magkaiba po ng contents ang baking soda at ang baking powder. Sa sugar, 1.5 cup is sweet na siya. Kung gusto mo siya ng sweeter, hanggang 2 cups lang. Kasi baka naman mahilo-hilo ka na sa sobrang taas ng sugar level mo, no. Tapos naglagay ako ng cinnamon. Yung cinnamon, pwede siyang umabot na at least 4 teaspoon. Kung gusto mo talaga na mas cinnamon siya, gagawin mo 4 teaspoon, okay lang yan. Bago ako gumamit ng hand mixer, gumamit muna ako ng spatula para haluin siya ng konti, kung napansin nyo yon. Kasi pag nilagay ko agad yung hand mixer, nasa ibabaw lahat ng dry ingredients ko, sasabog lang siya sa akin, magkakalat ako. Okay, so make sure na gagawin nyo muna yung part na yon, tapos huwag nyo siya i-overmix. Kung napansin nyo, hindi pa naman siya mix na mix, pero tinigil ko na yung hand mixer kasi ma-overmix ko siya. Gumamit ulit na lang ako ng spatula para ma-mix ko yung mga nasa ilalim na ingredients na hindi na mix ng maayos. So, ganyan, thick po yung consistency ng ating carrot cake. The usual carrot cake na ginagawa ko is gumagawa talaga ako ng ng cream cheese frosting. Kasi bini-business ko nga to before, pero wala kasi akong cream cheese ngayon, and for personal consumption lang naman to. So, wag na nating artihan. So, yung dalawang loaf na yun naman ni Pes, papamigay ko siya kasi pag ako kumain lahat niyan, Diyos ko naman talaga. Kasi mapapansin nyo, napaka-fluffy niya, ang lambot niya, ang sarap niya, ang lasa niya, promise. Oh my God, pag nag-misses kayo,